Okay, isang pagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Muli sa mga kasama nating mga kamanggagawa sa iba't ibang panig ng daigdig, muli tayong magsama-sama sa pag-aaral muli ng salita ng Diyos. So, nasa episode 30 na po tayo at ang pinag-aaralan natin ay ang kasalanan. So, last meeting na pag-aralan natin na tayong lahat ay nagkakasala. Walang sino man ang hindi nagkakasala. Kaya nga sa atin, sabi ng Biblia, kung sinasabi nating tayo ay hindi nagkakasala, tayo ay sinungaling at wala sa atin yung katotohanan. So maliwanag na tayong lahat ay talagang magkakasala at magkakasala. So ang mga bata natin, pag dumating sa stage na sila ay magmamature, doon pa lang sila magkakasala. Kaya nga sa last episode 28 natin, sinigurado natin na yung mga bata ay walang minamanang kasalanan at sila yung kabilang sa kaharian ng Diyos ayon doon sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sa atin, kung ang mga bata natin ay lalaki at magmamature, sila ay magsisimula na rin magkasala, dito na mahuhulog ang tao sa ah, paggawa ng kasalanan. Kaya nga yung sistema ng Diablo na ginamit sa Garden of Eden, so ito pa rin yung sistema ng Diablo sa atin sa panahon ngayon para mahulog tayo sa kasalanan. Kaya ngayong lust of the eyes, yung pagnanasa ng ating paningin, lust of the flesh, pagnanasa ng laman, at saka yung pride of life, yung kapalaluan sa buhay. Ito yung mga sistema ng Diablo para tayo ay mahulog sa pagkakasala. Kaya nga last meeting, lahat ay ayon sa Biblia, walang matuwid at wala kahit isa. At nagsimulang magkasala ang tao simula nung hindi sila lumakad sa daan ng ating Panginoon. At sabi nga, walang humahanap sa Diyos at silang lahat ay nagsilihis ng landas. Yung landas na tinutukoy dito, yung original design ng Diyos sa tao ay para gumawa ng mabuti. Kaya nga once po tayo ay hindi na nakakalakad sa tamang lakad natin, kung saan originally dinisign ng Panginoon na siya na ating dapat lakaran, ay tayo ay nagkakasala at lumalabag tayo sa original design ng Diyos sa atin bilang tao na lumakad sa kabutihan at kabanalan. Kaya nga tayo kung tayo ay uh, magsisimulang magkasala, tayo po ay lumilihis ng landas. At wala ring humahanap sa Diyos. Sabi sa huling pinag-aralan natin, ang Diyos ay pwede natin matagpuan at pwede natin makilala sa dalawang paraan. Una, sa kanyang mga nilikha, sa creation. Lahat ng bagay na nakikita natin ay nagpapatunay na merong isang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kahit tayong mga tao, nilikha tayo ng Diyos. Kaya mahalaga yung pinag-aralan natin na tayo ay nilikha ng Diyos. Kaya nga anuman ang nakikita natin sa kapaligiran natin, ang Diyos po ang lumikha ng mga bagay na yan. At yan yung nagpapatunay na naandyan siya. At hindi siya nakikita pero nagpakilala siya sa pamamagitan ng kanyang creation. Ang tawag po dito ay general revelation. At sa pangalawang pagkakataon, nagpakilala muli siya sa pamamagitan ng special revelation, yung sa kanyang salita o sa pamamagitan ng banal na kasulatan, makikilala natin ang Diyos. Kaya nga, sino man tao ang hindi humanap sa Kanya, ibig sabihin, hindi niya namalayan na ang Diyos pala nagpakilala sa atin sa dalawang pagkakataon. Yung Biblia ang siyang nagpapatunay na merong Diyos din. At ang Biblia po ay hindi siya ordinaryong aklat, kundi ito ay aklat ng Panginoon o salita ng Diyos sa unang lesson natin, kung matatandaan natin. At kine-claim natin na ito ay salita ng Diyos. Kaya nga, anything na gusto nating malaman tungkol sa Diyos, sa utos ng Diyos, sa mga bagay na ginawa ng Diyos, so ang Biblia po ang very reliable source natin na pwede nating pagkunan o pagkakilanlan na meron Diyos. Kaya nga po tayo, pag hindi natin hinanap ang Diyos, may problema po tayong haharapin. Kaya nga sa ating ginagawang pag-aaral, isang kasalanan yung hindi paghanap sa Diyos at lumihis ng landas.
Kaya nga sa pamamagitan ng banal na kasulatan, makikita natin ngayon sa episode 30 na merong umaalipin pala sa mga taong nagkakasala. So, maging aware po tayo na merong manunukso, merong nag nagiging dahilan kung bakit tayo ay nagkakasala. So, sabi sa Biblia, sa John 8:34, ang sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan." Kaya nga sa susunod siguro mga meeting natin, makikita natin ano ba talaga ang kasalanan at ano-ano ba yung mga bagay na nagagawa nating mga kasalanan. Kaya nga 'pag sinabing kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos o ordinansa kahit ng gobyerno. Kung merong batas ang gobyerno na hindi natin dapat ginagawa at ginagawa natin, tayo ay nagkakasala sa gobyerno. Pero ang usapin natin dito ay kasalanan sa Diyos kasi siya ang siyang magbibigay sa atin ng reward once na tayo napatawad sa kasalanan. At siya rin yung magpaparusa sa atin once na hindi tayo napatawad sa kasalanan. So, ang binibigyan ng Diyos na reward ay yung hindi nagkakasala. Ang binibigyan niya ng Diyos yung mga napatawad sa kanilang kasalanan. Pero sabi rito ng Panginoon, pakatandaan ninyo. So, ibig sabihin, be mindful o maging aware tayo. Dapat nating tandaan na kapag gumagawa tayo ng kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. So, sino ba yung kasalanang tinutukoy dito? Ito ay walang iba kundi ang Diablo. Sabi sa verse 44 din ng John chapter 8, sabi rito, ang Diablo ang inyong ama. Ang gusto niyong gawin ay kung ano yung gusto niya. Sa pasimula pa lamang ay mamamatay na tao siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ay ama ng kasinungalingan. So matindi yung problema natin kapag tayo po ay nagsisinungaling. Ang sabi rito, ang Diablo ang ama ng mga nagkakasala. Kung ano yung gustong gawin niya, yun ang ating ginagawa. So, ibig sabihin, ano ba yung ginagawa natin na gusto niya? Number one, ito yung sumuway sa ating Diyos. Tatandaan din natin sa Romans 3, 10 to 12, mapapansin natin doon, lahat sila ay nagsilis ng landas. So, tayo ay inuudyukan ng Diablo na huwag sumunod sa Diyos. Inuudyukan tayo ng Diablo na lumihis ng landas at huwag gumawa ng mabuti. Kaya nga dito sa ating mga pinag-aaralan, kung tayo na minsan ay nananalangin sa Ama na ang tawag natin Ama, sa kabila ng lahat ng panalangin, meron ka rin palang ginagawang kasalanan. So, nagiging ama rin pala natin yung Diablo. Kaya nga sa atin, pag alam natin kung ano yung intention ng Diablo, siguro makakaiwas tayo sa paggawa ng mga bagay na gusto niya mangyari sa atin. Alam niyo ba, ang purpose ng Diablo is yung to steal o magnakaw, uh, magwasak at higit sa lahat pumatay. Kaya nga sa atin yung pagnanakaw, sabi nga doon sa John 10, the thief come only to the devil only come to steal, to kill and to destroy. Kaya nga maliwanag na meron pong umaalipin sa mga taong nagkakasala. Kaya nga sabi sa simula pa lamang siya ay mamamatay tao na at hindi pumapanig sa katotohanan. So pag sinabing hindi pumapanig sa katotohanan, ito yung hindi pumapanig sa Diyos. Ito yung lumalaban lagi sa Diyos. Gaano karami sa atin kaya sa sanlibutan ito ang hindi pumapanig sa Diyos. So kung mapapansin natin, even though na we are so religious, minsan hindi tayo panig sa Diyos actually. At higit sa lahat, minsan nalilimutan natin yung ano ba yung dapat ginagawa natin bilang tao at ano yung dapat responsibility natin bilang tao sa Diyos. Minsan hindi po natin ito nagagawa.
Kaya nga once na tayo ay gumagawa ng mga let's say tulad ng pumapatay, sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Pero kapag ginagawa nating pumatay ng tao, so tayo po ay lumalabag doon sa kalooban ng ating Panginoon kasi ang utos ng Diyos sa atin, huwag tayong papatay. At higit sa lahat, manatili tayo sa katotohanan. Yung kasinungalingan po ay isang malaking problema ng tao. So marami sa atin na ah, lumaki na dala-dala yung kasinungalingan. Kaya marami sa atin nabibiktima rin ng pagsisinungaling. Kahit man tayo, kahit ako, nabiktima rin tayo ng mga kasinungalingan at nagkakasala rin tayo sa pamamagitan ng kasinungalingan. So therefore, tayo pala, once na ginagawa natin nagsinungaling, tayo pala ay alipin ng dyablo. Kaya nga sa atin, kung ano raw yung gusto niya, yun yung ating ginagawa. Para bang may kasabihan tayo kung ano yung masama, yun yung ginagawa natin. Kung ano yung bawal, yun ang ginagawa natin. So, alam natin na ang Diyos ay mayroong mga do's and don'ts. Meron siyang mga bagay na ipinagagawa at meron din siyang bagay na ipinagbabawal. Kaya nga sa atin, paano natin makakasiguro na yung ginagawa natin ay bagay na ipinagagawa ng Diyos? At gaano rin tayo kasigurado na yung mga bagay na hindi natin ginagawa ay pinagbabawal talaga ng Diyos. So, minsan, sa hindi natin pagsasaliksik ng banal na kasulatan, minsan nakala natin yung ginagawa natin ay kalooban ng Diyos o para bang natutuwa ang Diyos. Bagamat ang ginagawa natin ay mga religious things. So, minsan ganun yung nangyayari sa atin. And then, akala natin once na tayo ay nasa bahay lang, para bang wala kang naargabyado, parang hindi rin tayo nakakagawa ng kasalanan. So, yun yung mga paniwala natin. So, later on, pag-aaralan natin yung mga bagay na kahit nasa bahay ka pala, ikaw pala ay nagkakasala. Kahit wala kang kasama. So, nagkakasala rin pala tayo minsan. So, sabi rito, merong umaalipin sa atin. So, ang diablo nga. Kaya mas na-realize natin ano ba yung mga scheme, ano ba yung paraan, ano ba yung mga ginagamit ng diablo para tayo magkasala. So, tandaan natin yung unang-unang nangyari kay Eva, yung lust of the eyes. Nung tinukso siya ng ahas, ang sabi ng babae, napakaganda sa paningin ng bunga ng punong kahoy. So, ibig sabihin, tayo pala ay naaakit lagi at nahuhulog tayo sa mga patibong ni Satanas kapag ang mata natin nagamit natin sa mga bagay na kaakit-akit para bang meron tayong ah, meron tayong paningin na nagagamit sa mga bagay na instead na makita natin yung beauty, yung ganda ng nilikha ng Diyos, ma-appreciate natin ng Diyos. Nagagamit natin ito sa masama. Let's say, kapag ang isang lalaki ay nagnasa sa isang babae sa pamamagitan ng paningin, siya ay nagkakasala. At gano'n din man ang mga babae. Kaya nga sa atin, tayong lahat ay malimit magkasala sa pamamagitan ng ating mga paningin. Kaya nga yung pagnanasa ng mata, minsan ay nagiging dahilan kung bakit tayo at kadalasan nagiging dahilan kung bakit tayo ay nahuhulog sa kasalanan. Yung pagnanasa ng laman, especially yung lust of the flesh. Yung lahat na binibigyan natin ng glory ay yung ating laman. Yung para bang pinasasarap lang natin, pinaliligaya lang natin yung ating katawan o yung laman natin, yung physical natin. But yung spiritually, nagsasuffer. So, ano-ano ba yung mga gawa ng laman? So, kung mapapansin natin, kung magbabasa po kayo ng Biblia, mababasa naman natin po sa susunod na pagkakataon, yung mga gawa ng laman nasa Galatians 5, 19. Kaya nga kung mapapansin natin, ano ba yung mga gawa ng laman na sinasabi rito? So, alam natin na ang isang tao ay makalaman. At kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay nito, so pinagbibigyan natin yung pagnanasa ng ating laman.
So, tayo ay nagkakasala. Kaya sabi nga do'n sa Galatians 5:19, hindi makakaila ang gawa ng mga laman. So, ano ba yung mga gawa ng laman ito? Una, pangangalo niya. So, ang isang pangangalo niya ay isang malaking kasalanan. 'Pag sinabing nakikiapid o nangangalo niya yung hindi mo naman asawa ay, sinisipingan natin. Yung para bang meron kang, kabit o meron kang ex. So, yun yung pangangalo niya o yung talik sa hindi mo naman asawa. So, isang tawag ng laman 'yan. Kaya nga minsan nagsa-suffer yung family lalo higit ang magiging casualties do sa mga sitwasyon na yon ay mga bata. Kawawa po yung mga bata na ang magulang ay biktima ng pagnanasa ng laman. Yung ibig sabihin meron na siyang pamilya, ay nangangalo naman niya pa sa mga karimari-marim na pamumuhay. So, hindi natin alam kung ano-ano yung mga bagay na yun na karimari-marim. So, mostly ito siguro yung mga gumagawa ng kalaswaan. Ito yung alam naman natin yung mga nightlife na tinatawag. So, it's all about, ah, pagnanasa ng laman. Yung para bang, nagiging masaya kung gagawin mo yung mga karimari-marim na bagay na yun. So, minsan may mga tinatawag na mga sex party, siguro yung mga gano'ng bagay. At ang sabi nga rito, hindi lamang yung karimari-marim na pamumuhay, kahalayan. So, alam naman natin yung kahalayan ay gawa ng laman din, yung mahahalay na gawain. Kaya nga sa pamamagitan ng, ah, informations ng banal na kasulatan, nakita natin yung ating mga gawang mahahalay pala ay isang, gawa ng laman na hindi ikinalulugod ng Diyos at, hindi rin, ikinalulugod na hindi rin na siya ring nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakasala. Ito pala yung mga ginagamit ni Satan, yung mga kahalayan. At ano pa ang gawa ng laman? Ang sabi rito, pagsamba sa Diyos-Diyusan. So, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan ay isang gawa rin ng laman. Imbes na sa Diyos na Espiritu tayo magpuri at sumamba, ang ginagawa natin bilang mga tao ay pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. 'Pag sinabing Diyos-Diyusan, ito yung mga image, ito yung mga, replika ng anumang bagay. Sabi ng Diyos, "Huwag kayong sasamba." Sabi nga sa Ten Commandments, "Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin." 'Pag sinabing ibang Diyos, yung meron kang ibang sinasamba maliban sa Kanya. Kaya nga sa atin yung pagsamba sa Diyos-Diyusan o sa mga rebulto ay, maliwanag na ito ay gawa ng laman. Kaya nga kung tayo ay patuloy pa ring lumuluhod sa rebulto, merong nagpapa talagang nagpipinitensya pa dahil sa mga rebulto o talagang diehard sa mga Diyos-Diyosan. So, tandaan natin ito ay gawa ng laman ayon sa banal na kasulatan. At ang sabi nga rito, in hindi lamang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kundi pangkukulam. Ang pangkukulam ay gawa rin ng laman. Kaya nga tayo, ingat po tayo, meron talaga pong mangkukulam. At pagkapuot, pagkagalit at paninibugho. So yung pagkapuot ay matinding, sama ng loob sa iyong kapwa. Pagkagalit, o ito yung talagang, meron kang kaaway. So ito pala ay mga gawa ng laman. At higit sa lahat, sabi nga rito, paninibugho o yung pagseselos, yung para bang naiinggit ka. Lagi mga gawa ng laman po ito na nagtutulak sa atin para tayo ay mabulid sa kasalanan. Mga kasakiman, so yung pagiging sakim, yung pagigusto mo sa iyo lahat, maging makasarili. So, isang gawa rin ito ng laman na nagiging dahilan kung bakit tayo ay parurusahan ng ating Panginoon. Pagkabahabahagi, yung division o pagkampi-kampi, yung para bang magkaroon tayo ng faction, nagkaroon tayo ng so yung pagkabahabahagi ay isang gawa rin ng laman para bang ayaw ko sa kanila, gusto ko dito, dito lang kami, ay hindi sila puwede ro'n.
Para bang binibigyan natin ng limit yung sarili natin para sa iba. So, tayo nilikha tayo para magkaroon ng unity tayong lahat at magkaroon tayo ng pagkapwa. Pero minsan nangyayari yung pagkakampi-kampi. Minsan sa loob pa ng church nagkakaroon ng pagkakampi-kampi at pagkabaha-bahagi, parang gano'n. So, ito po ay tanda ng gawa ng laman. So, mga kapatid, so nire-remind po tayo ng banal na kasulatan kapag ganito pa rin po yung attitude natin, kapag tayo naging Kristiyano na and mahilig po tayo do'n sa kampi-kampi, bahagi, nasulsulan ka lang, galit ka na do'n sa iba, ayaw mo na sa kabila, ayaw mo na sa iba. So, tandaan natin ito po ay isang gawa ng laman. Pagkainggit, yung lagi kang gustong kung meron yung kaibigan mo, para bang gusto mo ikaw din. So, naiinggit ka lagi sa iyong kapwa at paglalasing. So, yung paglalasing alam na natin 'yan, dating gawain natin po ito. Pero nung nakita ko na yung paglalasing ay isang gawa ng laman ay, nakaiwas na po ako, matagal na po akong umalis siguro since 1998 nag-start po akong tumigil sa lahat ng mga bisyo ko at wala na po akong natirang mga bisyo simula nung nakakilala ako sa aking Panginoon. So, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya. Ano ba yung walang taros na pagsasaya? Kung mapapansin natin, nakikita natin yung walang taros na pagsasaya sa mga inuman, sa mga parties, mga concert. Yan yung mga concert po ay minsan nagiging dahilan para patunayan natin na tayo ay makalaman. Alam naman natin yung ako na dati nanonood ako ng concert, natatandaan ko yung mga video dati ng Princess Trust, yung grabe yung mga nagpa-party doon, talagang naglulundagan. Talagang yun po tinatawag na walang taros na pagsaya, yung pagsasaya na walang kapakinabangan, para bang walang katuturan. Kaya nga ang bilin dito, hindi lamang yung walang taros na pagsasaya at iba pang mga katulad nito. So, kung mapapansin natin, ano ba yung iba pang mga katulad ng mga nasabi rito? Tulad po dati, ang sinabi rito ay paglalasing, wala po ritong sigarilyo. Pero ang sigarilyo po ay isang dahilan din o pagda-drugs o para bang ang sigarilyo para sa akin, dati naninigarilyo din po ako. Ang sigarilyo sa akin talagang para ng 'pag nagkape ka dapat meron, 'pag nagbasa ka ng diaryo dapat meron, pagkakain dapat meron, 'pag wala kang ginagawa dapat may sigarilyo ka. So, para bang maliwanag na hinahanap ng katawan natin ito. Kaya nga yung lust of the flesh mapapansin natin, ano-ano ba 'yan? Kaya kahit yung mga drug addiction ngayon tulad ng mga cocaine, shabu, hindi po siya nakasulat dito pero ang sabi rito, yung mga katulad pa nito, ibig sabihin kasimilar o katulad o katulad nito na nagiging dahilan para ma-sustain natin yung pangailangan ng ating laman. So, kaya maraming question din ako sa mga nag-a-addict. Ano kaya nakukuha nila? Wala naman silang masabi. So, maliwanag na kung bakit nila ginagawa yon dahil do'n sa pagnanasa ng kanilang mga laman. Kaya alam natin na ito pala ay isang, devil's snare o patibong ni Satan, itong mga bagay nito. Kaya nga kung merong tayong ginagawang ganito sa ating, buhay, sabi ng Biblia, ah, anong sabi? Walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito binabalaan ko kayo tulad ng una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganitong mga bagay. So, maliwanag kung tayo nagkakaroon ng intention o interes na makarating sa buhay na walang hanggan o makarating tayo sa kaharian ng Diyos, siguro dapat eliminate natin itong mga bagay nito. Siguro alisin natin sa ating katawan itong mga gawa ng laman. So, yung mga kapalaluan sa buhay lalo na. So, tandaan natin yung mga pagnanasa ng laman, napakarami pala. Hindi natin mabilang. Minsan, ang iba sa atin, siguro nasa atin ang lahat. Pero kung mapapansin natin,
Kapag ginagawa natin yung mga bagay na ito, alipin tayo ng kasalanan. At yung kasalanan na yan, ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay mapaparusahan. At ang gawa ng laman ay isa sa nagiging dahilan kung bakit tayo napaparusahan. At isa pang scheme ni Satan ay yung pagiging mataas natin, yung kapalaluan sa buhay. Kaya nga kung tayo ay patuloy na susuway sa ating Panginoon, ang tawag sa atin ng Diyos ay mga patay, bagamat tayo buhay. Kasi ang sinusunod natin ay yung prinsipe ng kasamaan. Kaya nga sabi din sa Ephesians chapter 2, sabi sa 1 to 3, babasahin po. Sabi dito, nung una yung mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway, dahil sa kasalanan, sinusunod niyo ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napasailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati kayo'y kabilang sa mga ito, namumuhay ay sa pita ng laman, sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. So, yung kapalaluan sa buhay ay isang dahilan din kung bakit ang Diyos ay mapupuot sa atin. So, sulat ito ni Pablo sa mga taga-Efeso na nire-remind sila na dati mga patay sila. Ang naging dahilan kung bakit patay sila sa harap ng Panginoon dahil sinusunod ang masamang takbo ng sanlibutan ito. So, alam natin ang sanlibutan ito ay naging makasalanan dahil sa mga offer ng sanlibutan sa atin. Ang dami niyang ini-offer sa atin para masunod ang ating kalayawan. At ang offer ng sanlibutan ito, talagang makakalimutan mo ang Diyos kapag sinunod natin ang takbo ng sanlibutan. Imagine natin, paano ba nakakalimot ang tao sa Diyos? Una, kung ikaw ay sobrang hirap, makakalimot ka talaga sa Diyos kasi nga ang pagtutuunan natin ng pansin ay magtrabaho na magtrabaho hanggang sa mawala na tayo ng panahon sa Diyos. Ganon din ang mayayaman. Sobrang yaman nila ay nakalimutan na nila ang Diyos. Kasi pag mayaman tayo, lahat ng luho ng sanlibutan ito, talagang kaya mong gastusan at kaya mong mamuhay sa kalayawan dahil sa magagandang offer ng sanlibutan. So, ang sanlibutan ay isang dahilan din kung bakit hindi natin makikilala ang Diyos. Kaya nga sa hindi natin pagkilala sa Diyos, so maraming tao po ang nagkakasala. Maraming tao ang maparurusahan. Kaya nga sabi rito, napasailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritu naghahari sa mga taong suwail. Ang suwail po na tinutukoy dito ay yung mga taong lumalabag sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa atin, kung meron tayong mga bagay na ginagawa sa panahon natin ngayon, at kung tayo sobrang busy sa panahon natin ngayon, ang malaking tanong sa atin, may oras pa ba tayo para kilanlin, hanapin, at alamin yung mga bagay na kalooban ng Diyos? So, kahit tayo maging sikat, kahit tayo maging tanyag, kahit tayo naging profesyon, ang tanong lagi natin, meron pa bang kayong time para hanapin at alamin yung mga kalooban ng Diyos? Kaya nga, kung hindi natin ito ginagawa, ang sabi, sinusunod natin ang masamang takbo ng sanlibutan ito. Kaya nga, sabi rito, dati tayo kabilang sa mga ito, namumuhay ayon sa pita ng laman, sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya ang likas na kalalagayan natin, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. So mga kapatid, so tayo, malamang marami sa atin ang nahulog sa mga patibong ni Satan, lalo higit tayo mga taong super busy sa mga gawain ng sanlibutan ito.
So, meron akong acronym ng BC. Ang BC kasi ay para bang ang sa akin, this is business under Satan's yoke. So, ibig sabihin, tayong lahat ay naging abala sa mga gawain ng sanlibutan ito na nagpapasailalim tayo sa prinsipe ng kasamaan. Imagine natin, ang Diyos binigyan tayo ng buhay araw-araw, binibigyan niya tayo ng pagkakataon makapagtrabaho araw-araw. So, binigyan tayo ng 24 hours a day and 7 days a week. At ang malaking question, meron bang kahit isang oras man lang ang Diyos, meron ka bang isang oras na panahon man lang para sa Diyos na kilanlin siya, alamin siya, at hanapin kung ano yung kalooban niya. Kaya nga kung tayo po ay nakakalimot doon sa ating Panginoon at hindi na talaga natin siya hinahanap, meaning alipin po tayo ng kasalanan. Kahit anong gawin natin, kahit anong sabihin natin, talagang naalipin po tayo ng pagkakasala. So mga kapatid, bilang iyong tagapayo, bilang manggagawa ng Panginoon, encourage ko kayo na bigyan nyo ng panahon ang Diyos. Kahit isang oras lang sa loob ng isang araw. O kahit isang minuto lang sa loob ng isang araw. Alamin niyo yung kalooban niya. Mababasa natin lahat yun sa banal na kasulatan. Makikilanli natin, magbigay tayo ng panahon para makilala natin siya ng lubusan. Imagine natin, 24 hours ginagamit lang natin para sa ating katawan at wala para sa ating espiritu. So mahalaga na mamuhay din tayo ayon sa espiritu dahil tayo po ay kung bakit buhay, composed po tayo ng kaluluwa, ng katawan at ng espiritu. So buhay tayo dahil ang kaluluwa natin at ang laman ay magkasama at ang espiritu, ito yung relationship natin sa ating Panginoon. So, susunod na pag-aaral natin mga kapatid ay dagdagan natin. Paano pa ba tayo nagkakasala? So, hanggang sa muli at nawa ay nakatulong na konti sa inyo ang konting video nito. At kung meron kayong mga kaibigan, pwede nyo itong i-share sa kanila para ma-remind po sila na tayong lahat po ay pwedeng nakakagawa ng kasalanan kasi may umaalipin po sa atin. So, sumayin nyo ang pagpapala ng Panginoon at ang kapurihan ay ibigay natin lamang sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. God bless po sa ating lahat.